filled up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church. I become a servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. The mystery has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. He is the one who proclaimed, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. My goal is that they may have courage in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this, so that no one may deceive you by sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. May the Lord bless us for the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Tunay nga po na mabuti kayo, O Diyos, at hinihiling namin na sa 2024 na ito, ang iyong salita ay bibigyan namin ng napakatinding pagpapahalaga. Nakatulad nga po ng iyong inuutos sa amin, ito'y maging laman ng aming mga labi. Ito'y dili-dilihin namin araw man o gabi, upang sa gayon ito po'y aming masunod. Kayo po ay mabigyan ng kasiyahan at kamtan namin ang tagumpay, tunay na tagumpay na hindi may bibigay ng mundo nito. O banal na Espiritu ng buhay na Diyos, malaya po kayong kumilos at gumawa sa amin. Nawa nga po sildan po ninyo ng kagalakan, ng kapayapaan ang aming mga puso. Nawa nga po ang aming mga kaisipan ay maging matalas, gising, bukas sa iyong mga pagtuturo sa iyong salita. Nawa nga po, O Diyos, kayo po'y tunay na masiyahan sa aming mga buhay at sa aming pagsamba. Nawa nga po ang kapahayagan ng iyong banal na salita ay maitanim po sa aming mga puso, tumubo, lumago at mamunga, at kami nga po ay inyong pakalinisin sa aming karumihan. Patawarin po sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito pong aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po kayo paupo. Excited itong ating mga kids from Lubao Outreach. Gusto nilang pumalakpak pero sabayan niyo po sila na pumalakpak sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Welcome sa ating mga kids at teens from Lubao Outreach. Salamat na kayo po'y kasama namin. Tayo pa rin po ay nasa sermon series ng Christ at the Center. Nawa nga po, sa taon na ito, nakapag-desisyon talaga tayo na si Jesus ang sentro ng ating buhay. Alam po nyo, hindi lamang po namin ito inaapila sa inyo. Dahil makikinabang tayo makakaranas ng isang buhay na punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan, kagalakan. Kundi higit sa lahat, ito po ang disenyo ng Diyos para sa atin. Upang siya'y malulahati natin. Imposible na sa buhay mo, malulahati mo ang Diyos kung hindi si Kristo ang sentro sa buhay. Imposible.
Sapagkat ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin, ang kalulatian ng Diyos ay nahahayag sa kanyang kaisa-isang anak, walang iba kung hindi si Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Kaya nga po, kung ang nakaupo pa rin sa trono ng iyong puso ay ang iyong sarili, huwag po kayong magtaka. Bakit gayon na lamang ang iyong nararanasan? Na bagaman nagkakaroon ka ng tagumpay sa buhay, may mga pumapasok naman limpak-limpak na salapi. No? Ayos ang mga transaksyon mo. Umaasenso ka naman. Pero sa kailaliman ng iyong puso, napakatindi ng iyong kalungkutan. Wala kang kapayapaan, lagi kang aligaga. Kasi nga, ang nakaupo pa rin sa trono ng iyong buhay, ng iyong puso, hindi si Kristo. Baka ikaw, baka ako, o anumang bagay sa mundo na ito. Saan ba umiikot, umiinog ang iyong buhay? Tutubang sa ating Panginoon. At nawa nga po, wag nating kakalimutan katulad po ng paalala last Sunday sa ating sermon, that indeed, Christ's supremacy in all creation compels us to worship Him only. To worship Him only. Sapagkat ang Diyos ay supreme sa lahat ng nilikha, walang dapat tayong sambahin liban kay Jesucristo na siyang ating Panginoon. And because of His supremacy, Christ's supremacy in His church compels us to obey Him fully. He is indeed supreme in the church. Ang pangulo, no, ng church na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And that truth compels us to obey Jesus Christ fully, without reservation. Tayo po'y sumunod sa Kanyang mga instructions. At kung kaya nga po tayo nagdidisiplina ngayon, no, idinadagdag ko po sa ating disiplina yung napakagandang kinagawian noon pa man na mga Kristiyano pagdadalo sa gawain, dala-dala nila, bit-bit nila ang kanilang mga Biblia. Hindi lamang iniipit sa kilikili o sa liki-liki, kundi binubuksan, binabasa, dinidili-dili, no? Minemeditate, meaning nakapokus yung ating kaisipan dun sa salita ng Diyos. No? At hindi lang po binabasa, minemeditate, pinag-aaralan, no? Hindi lang po rini-recite, no? Minememorize kung hindi po ito ina-apply sa ating mga buhay. Christ's supremacy in His church compels us to obey Him fully. And Christ's supremacy in our redemption compels us to continue steadfastly. Christ's redemption or Christ's supremacy in our redemption compels us to continue steadfastly. At ako po'y nagagalak, yan po yung ginagawa natin. Hindi po madali ang magkaroon ng gawain, no? Na kailangan mo munang mag-set up, no? 30 minutes before the worship service. At salamat kasi bagaman may mga hurdles, may mga problema, medyo na-perfect na po natin. Salamat sa Panginoon. Yan po ay katibayan na sa ating pagsunod sa Panginoon, yung mga balakid na meron man, sigurado may balakid, pero ang Diyos, no, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan niya tayo ng talino, bibigyan niya tayo ng kakayahan para magawa ang kanyang kalooban. That's why no matter what, wherever we are, we will continue to serve the Lord, to obey the Lord, to worship the Lord steadfastly. Sapagkat siya po ay supreme sa ating redemption. Iniligtas niya tayo para tayo maglingkod sa Kanya. Indeed, Jesus saved us to serve Him. Ang title po ng ating message ngayon ay The Sufficiency of Christ Makes Us Complete in Him. The sufficiency of Christ make us complete in Him. Mga kapatid, what makes you complete is Christ. What makes you complete is Christ. Ang makapagkukumpleto lamang ng buhay mo at ng buhay ko ay si Kristo, wala nang iba. Hindi po ang inyong asawa. Sino po dito ang may mga asawa na? Noon, iniisip natin yung mga spouses natin ang kukumpleto sa buhay natin. No? Nung tayo magsama na, sa simula parang siya talaga, siya yung forever ko. Siya yung the one. Di po ba? Pero nung magkasama na kayo, no, sa unang taon, di ba? O okay pa. Si lalaki ang mataas ang boses, di ba? Si babae, tahimik lang.
Ikalawang taon, si babae ng malakas ang boses, si lalaki ng tahimik. Ikatlong taon, pareho ng malakas ang boses, si kapitbahay na ang tahimik at nakikinig. Akala natin sila magkukomplete. Kaya kayong mga single, don't ever feel that you are incomplete if you have Christ. Because indeed, Jesus Christ makes you complete. Kaya nga po, walang advantage yung may asawa, walang asawa. Kaya kung kayo po sinasabi nyo, Pastor, kung ako lang ay yayaman, magiging kompleto na, masaya na ako. Interviewin nyo po yung mga yumaman. Kaya nga di po ba, there are so many wealthy, famous people who have committed suicide. You know why? Because they have discovered that beyond their success, behind their wealth, behind everything in this world is loneliness, frustrations. Kasi nga, hindi ito kayang i-fulfill yung buhay natin. So, ibig sabihin, Pastor, kami mga single, huwag na kami mag-asawa. Hindi naman. So, Pastor, hindi na kami aabot ng aming mga pangarap sa buhay. Hindi po. Bilang mananampalataya, kayo po ay mangarap na mga bagay na matatayog. Pero dapat tama tayo sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos at ikaw ay magiging sobrang tagumpay, sobrang kasikatan, sobrang pagyaman, embrace it kung yan ang panawagan ng Panginoon. Pero I'm reminding you, that will not complete you. And if Christ is in you, you are complete. You are complete. You will only be frustrated in life if you are seeking completeness, happiness, in the world. Hindi po yan. Kung kaya nga po mga kapatid, what makes you complete is Christ. Not your accomplishments and status, nor anything else in all creation. Only Jesus. Only Jesus. Not your accomplishments and status, nor anything else in all creation. Only Jesus. Pwede po ba sabihin natin doon? Only Jesus. Only Jesus. Amen. Only Jesus. Kaya nga po, if you have Jesus, indeed, you will experience real fulfillment in life. Real satisfaction. Pastor, bakit ganun? I profess faith in Jesus Christ, pero ba't hindi ko madama? Yun nga yung tanong. Kasi ang pangako niya is an abundant life. The abundance there is not just material things, but really from inside of you, you will experience completeness. Wala nang kakulangan. Ikaw man, anumang estado ng iyong buhay, ikaw ay kompleto. Ito po kasi totoo. When you recognize the superiority of Christ in everything, Jesus will be your priority in everything. When you recognize the superiority of Christ in everything, then Jesus will be your priority. Hindi mo kasi priority si Jesus. Kaya ngayon, yung joy na inaasam-asam mo, yung kagalakan na gusto mo, kahit anumang tagumpay na ipagkaloob sa'yo, hindi mo madama, hindi mo maranasan yung walang hanggang kagalakan. Kasi sa maling lugar mo hinahanap. Kasi sa mga maling bagay mo hinahanap. Kaya kayo pong pausbong pa lamang sa inyong relationship, may mga mag-boyfriend dito, mag-girlfriend. Alam nyo, yung boyfriend-girlfriend nyo na yan ang magbibigay sa inyo pinakamatinding kalungkutan sa buhay nyo. Bakit? Kasi mahal mo siya. Kaya yung maikling, maliit na salita lang, pag sinabi niya against you, sakit-sakit. Kasi hindi mo in-expect sa taong minahal mo at nagmamahal sa'yo, siya mananakit sa'yo. And you know what? Nawawag po yung magdulot sa atin para maghiwalay, kundi para makilala at maintindihan na only Christ can complete you, only Christ can satisfy you, only Christ can give you joy in life. Kaya nga sa atin na may mga asawa na, ano man po yung mangyari, separation is not an option. Ang paghihiwalay po ay hindi po isang choice na dapat natin gawin. Kailangan po natin manindigan na ang pinag-isa ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi kayo naman pwedeng paghiwalayin ni numang tao. Kaya nga po maging sa relationship, whether sa marriage, no, sa friendship, lalo na sa church, what binds us
what completes us, what unites us, is not you and me, but Jesus. At kung siya po ay kung siya po talagang superior sa buhay mo at sa buhay ko, siya yung priority mo. Kaya nga po, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord sa umaga nito dahil sa inyo. If I will interpret why you are here, my interpretation with your decision to come here this morning to worship the Lord is because He is your priority. Di ba pag priority mong isang bagay, ang ibig sabihin, mahalaga yun. At pag mahalaga sa iyo ang bagay, kahit ano pa yung hadlang, ano yun eh? Di ba? Dadaigin mo yun. Bakit? Mahalaga siya. Kaya pansinin po ninyo sa mga bagay na priority kayo, kahit wala kayong tulog, wala kayong pakialam. Priority sa akin to eh. Pupuntahan ko, kakausapin ko siya, makipagtagpo. Diba? Kahit nga meron kayong dinaramdam eh, diba? Kasi priority mahalaga sa iyo. Gagawin yung lahat. Walang panggasolina, pastor, walang ganito. Gagawa ka ng paraan, bakit priority sa iyo. Hindi pwede yung hindi ako available. Diba? Kung ano man yung priority sa iyo, bibigyan mo yun ng pahalaga at gagawin mo ang lahat para yun ay magampanan mo. That's why when you recognize the superiority of Christ in everything, then Jesus will be your priority in everything. Ang ibig sabihin nito, whether nagtatrabaho ka man, si Kristo pa rin ang nais mong papurihan. Ikaw man ay nasa eskwelahan, o kung ikaw ay sanay na gayahin kung ano yung sinusulat ng iyong seatmate, no? Papaalalahanan ka na, teka muna, ang priority ko sa Jesus, ang sentro ng buhay ko, hindi ito dapat ang aking ginagawa. Sa negosyo mo, siya pa rin ang sentro. Sa tahanan natin, hindi tayo complete, hindi tayo perfecto, may mga alitan. Diba? Pero si Kristo, priority mo, siyang sentro ng buhay mo, sisikapin nating ayusin ang ating mga sarili, maging sa ating mga tahanan. Kung priority natin si Jesus sa lahat ng bagay, ang lahat ng bagay ay may lalagay sa ayos at sa tama. Kaya nga po mga kapatid, sikapin natin na si Kristo ay maging sentro ng ating buhay. At sa paalala po ng sermon, ng mensahe sa umaga na ito, ito po yung tatlong bagay na prinsipyo na ating tatandaan at dapat natin gawin. Ano po? Una po, serve with confidence because Christ is in you. Serve with confidence because Christ is in you. Naiintindihan ba natin yun? Ikaw ba'y excited na maglingkod sa Panginoon kasi sumasa iyo siya? Work hard, pangalawa po, work hard for the encouragement and unity of His church, of Christ's church. Work hard. Huwag tayong papayag na hindi gagawin ang lahat-lahat para ma-encourage ang bawat isa, para mapanatili ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo na siyang ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, live out your faith in Christ with stability and gratitude. Live out your faith in Christ with stability and gratitude. Nawa nga po maipamuhay natin yung salita ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan umimbento kung paano tayo mamumuhay. Hindi natin kailangan pilitin kung anong dapat gawin. Alam niyo po, dapat yung gawin. Hayaan ang Panginoong Hesus na makita at mabuhay sa inyong buhay. Follow His instructions. When we follow His instructions, we can be stable. We will experience stability in our faith, in our life, na kahit anong mangyari, kahit anong bagyo ng buhay, hindi ka maitutumba. Kahit anong impluwensya ng mundo na ito, ikaw'y magpapatuloy sa ating Panginoon. At hindi lamang with stability, but with gratitude. Na may pagpapasalamat, yung overflowing thankfulness sa ating Panginoon, yun po yung ating maranasan. Alam niyo, marami sa atin kaya laging malungkot, lagi nakapokus din sa wala, o kung ano yung kulang, o kung ano yung hindi mo pa nakakamtan. Kaya nga hindi tayo maging mapagpasalamat. Dapat maging masaya tayo kung ano na yung meron tayo. Kasi kung ano yung meron tayo ngayon, yun yung kailangan mo pa lang. At dapat mo enjoyin yun, makinig po kayong mabuti. Ano man po yung may pagkaloob sa inyo? Kung di po kayo mapagpasalamat, kahit po anong marating yung ganun pa rin kayo. Hindi kayo magiging mapagpasalamat. But because of our faith in Jesus Christ, we can live out with stability
and gratitude. Church, I appeal to you. I encourage you. I exhort you. Serve with confidence because Christ is in you. Serve with confidence because Christ is in you. Alam po niyo itong katotohanan na ito. Kung atin lang pong mauunawaan, maintindihan natin na kailangan po nating maglingkod talaga sa ating Panginoon. Because indeed, Jesus saved you and me to serve. Jesus saved you to serve. Naunawaan po ba natin yun? Pakinig po kayong mabuti. Ang marami sa atin, sa lahat, sa buong mundo, mga Kristiyano, hindi makapaglingkod, alam niyo bakit? Kasi ang focus nila dun sa mga kakayahan nila. Pero kung alam natin na the Lord called us not only to save us, but to serve Him, ano man yung hadlang, Kanyang hahawiin. The Lord who called you is also the Lord who qualifies you, and is also the Lord that will empower, that will equip and empower you. Alam po niyo sa totoo lang, ang inyong lingkod, hindi po talaga marunong magsalita. Obvious naman eh. Hindi niyo papansin, pag nag-i-English ang inyong lingkod, nag-gymnastic, yung grammar ko, of course, hindi na kasing dami nung una. Nababawasan na, salamat po. No? Andiyan po ang aking magaling na may bahay at ang aking panganay. No? Naku-coach nila ako. Pero hindi po ako tumitigil. Who cares? Kung balentong ang aking grammar, ang aking English. Yung mga banyaga nga, nagtatagalog. Diba? Ang dami ko nang nakita, it's an encouragement for me to see in the social media, no, mga foreigners, whether sa Europe, US, at sa ang lupalop ng mundo, nananalo yung mga piece, whether it's song, no, mga music piece, o ano man, diba? Tagalog. Pero bakit tayo mga Pilipino, nagpipilit, diba, na magpakabanyaga? Sabi nila, because of mental colonialism. But regardless, sometimes tayo po ayaw nating maglingkod. Bakit? Pastor, di po ako marunong magsalita. Kung nakilala po niyo ako bilang batang musmos, katulad ng iba sa inyo, hindi po ako maibigin. Kasi hindi po talaga ako marunong magsalita. I cannot articulate what's inside my mind. I cannot share my thoughts and speak my mind because you know why? Impaired po yung aking speech. Hindi po ako magaling magsalita. Pero bakit po ako nakakapagsalita? This is what I realized. If you say to the Lord, Lord, here am I. Send me. I will serve. The Lord will empower you. Kahit na hindi ka ganun kagaling, people will be blessed not because of me or because of you, but because of Christ who is in you. That's why we can serve with confidence. Pastor, ang daming kakulangan ganito maraming hindrance. Alam po niyo itong na-discover ko. As I serve the Lord, every hindrance, now overtake. Now, yung every hurdle, nalalagpasan. Bakit? Kasi kalooban ba ng Diyos na maglingkod ako, maglingkod ka? Kung kalooban ng Diyos na maglingkod ka at maglingkod ako, sagot na ni Lord, ano man yung problema. Problema sa oras. Problema sa talent. Problema sa inyong tinatangkilik sa buhay. Alam niyo po ba ang inyong lingkod? Ako rin ay nasisigawan noon. Hoy Joey, ba't ka? Tumigil ka nga dyan pag ako po'y kumakanta. Kasi sintonado. Hindi marunong. So nakakanta lang po talaga ako noon sa banyo. Pero kayo na narinig na akong kumanta, pang banyo lang bang boses ni Pastor? Hindi, di ba? Kasi yung sa puso ko ng inyong lingkod, gusto ko talagang maglingkod. Gusto ko, bigyan mo ako ganda ng boss, payagan mo ako makaawit para lalatiin ka. Nangako pa nga ako nun Pero alam niyo po, we don't have to bribe God to empower us para i-bless ka niya. Pero kasi bata pa lang akong Kristiyano. Nang sabi ko pa kay Lord, Lord, sa isang camp yun Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para makatayo at makaawit. Bigyan niyo po ako magandang tingin. Ako po'y umawit sa isang hundreds, if not thousand, yung camp. Humingi ako lakas ng loob. Bigyan niyo po ako. Aawit po ako para sa inyo, para sa buong mundo. Not knowing then, paano ko gagawin yun? Alangan na mag-tour ako sa iba't ibang bansa. But now I realize, because of social media, pwede ko na palang i-fulfill yung promise na yun. Pero alam niyo po, itong nanganubahan ko sa study God's Word,
I don't have to promise that. Na para bigyan ka ng magandang tinig ng Diyos, para ikaw bigyan niya ng kakayahan, para makapaglingkod sa Kanya, o kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. You don't have to bribe the Lord. That's His will. And if it is God's will, it is God's will, sabi nga ng iba. If it is God's will, the Lord will empower you. Kaya kayo po, ang dami niyo munang pasakali, ang dami niyo munang pagdesisyon para makapaglingkod kay Lord. Just say to the Lord, Lord, gusto ko pong maglingkod kasi yun po yung purpose mo. Yun yung plano mo para sa aking buhay. Hindi ko po alam, Lord, paano. But I'm trusting you. And make a step of faith. Pumakbang kayo. Sa bawat paghakbang, mararanasan niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya po maging inyong lingkod nakatayo dito. Lord, ang daming ganito, ganyan-ganyan. Is there difficult? Is there something difficult to our Lord? Meron po bang mahirap sa ating Panginoon? Kaya kung ano man yung agam-agam mo, kasi ganito, pastor kasi ganyan, lipat to the Lord. Basta gusto ko pong maglingkod sa iyo. Kaya lang tayo, ang ginagawa natin as we come to the Lord in prayer, di ba? Dami nating instructions kay Lord muna. Pag humingi tayo ng isang bagay, tinuturuan natin siya, Lord, ganito po, ganyan. No? Just say to the Lord, Lord, here am I, send me. Ano po bang sinabi ni Paul sa Colossians 1:24 to 28? Napakaganda po. Ito po ang sabi ni Paul. Ang sabi niya, now I rejoice in what I am suffering for you. Can you imagine yung context nitong passage na I am suffering, sabi niya. And I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body, which is the church. Dito pinapakita ni Apostle Paul na hindi lang siya basta-basta naglingkod kay Lord. Talagang may struggle, may suffering. And for the sake of Christ's church. And in reference with Christ's affliction. Ang sabi niya, I have become its servant by the commission God gave me to present to you the Word of God in its fullness. But nonetheless, despite of the struggles, despite of the sufferings, the difficulties, it is His joy, Paul's joy, to serve the Lord. Why? Because it's clear in his mind that the Lord commissioned him. Yun po yung mahalaga di ba? Pinili siya ng Diyos para paglingkuran siya. Apostol para sa mga hintil, para ipahayag ang mabuting balita. Kaya ang sabi niya sa verse 26, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. At yun ang in-embrace niya kasi alam niya maliwanag ang Diyos, tinawag siya na magpahayag ng mabuting balita sa mga hindi Hudyo. At yun ang kanyang ginawa. Verse 28, He is the one who we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. At yun po yung kanyang pinakamatinding hangarin. Nasundin ng Panginoon na tumawag sa kanya bilang apostol sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo. Upang ano daw, maipresent sila na mature sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung motivation niya. Kaya nga po mga kapatid, serve with confidence because Christ is in you. Nawa katulad po ni Apostol Pablo, buong-buo pong loob natin dahil tinawag tayo para maglingkod. At sinasabi ko po sa inyo, kung ang tanong niyo sa akin, Pastor, hindi po ako dapat. Tignan mo nga yung katabi. Wala pong karapat-dapat sa atin. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, the God who called you is the God who qualified you. And He will empower you. Katulad ni Paul. Sino ba si Paul, di ba? Si Paul ay persecutor ng church. May namatay na matinding Kristiyano, tinawag na first Christian martyr, sino? Si Stephen. Siya napautos, napatay. He was a murderer. At ano pang ginawa niya, di ba? Sinusugod yung mga Kristiyano habang tumatakbo at natatakot sa kanya, pinapakulong, pinapahirapan. Meron po ba sa ating gano'n? Wala, di ba? Si Paul yun. Pero saan niya nakuha yung confidence niya? Maliwanag sa kanya ang Diyos ang tumawag sa kanya. At ang pinaglilingkuran niya ay si Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. That's
where His confidence coming from. Hindi ko po alam kung anong hindrances sa inyong paglilingkod. Hindi ko alam kung anong sufferings na pwede nating maranasan. Pero di ba, ang sarap na maunawaan na kahit tayo po'y magdusa para kay Kristo, okay lang. Kasi alam niyo po ba, whether you serve the Lord or not, you will experience suffering. Narinig niyo po ako? Maglingkod man po kayo o hindi, you will suffer. Maglingkod man po kayo o hindi, makakaranas kayo ng kabiguan. Maglingkod man po kayo o hindi, makakaranas kayo ng kahirapan. Maglingkod man po kayo o hindi, makakaranas po kayo ng pangungutya ng mga tao, pangalipusta, pangahamak. Maglingkod man po kayo o hindi, makakaranas kayo ng pagkagutom. Bakit hindi pa tayo maglingkod? Nang sa ganun, maging ating paghihirap, pagdurusa, kabiguan, mayroong kabuluhan. Bakit ipinaglingkod natin sa Panginoon? Kung sinasabi niyo wala kayong kakayahan, sino bang lumikha ng iyong mata, ng iyong kamay, ng iyong paa, ng lahat-lahat sa inyo, ng lahat sa mundo na ito? Yung pa kayang may kaunting kakayahan, hindi kayang likhain o ibigay ng Diyos para sa inyo? Alam po niyo yung lingkod, I'm praying na may the Lord empower your servant to articulate His word with power, with clarity, with boldness. That's my heart's desire. And I hope and pray that it will not stem from a prideful heart, a boastful heart, but it will stem from a heart that beats after my Lord, my Savior, who redeemed me, who saved me, who handpicked me to serve Him for His honor and His glory. That indeed, through my life, to your servant's life, I will live out the truth of knowing Christ deeply and making Him known widely. Ayan po yung heart's desire. Nanawa nga po magkaroon po ako ng mababang loob para paglingkuran siya na hindi, it's not about you, it's not about me, it's not about us, it's not about JC at Pampanga, it's about Jesus Christ. I hope and pray, sigit pa po sa sapat itong katotohanan na sinasabi ko para maglingkod po tayong lahat. Can I hear amen? Mukhang hindi kayo na-convinced. Can I hear amen? Amen! Mahal ko po kayo. Mararanasan po ninyo yung tunay ninyong potential to the fullest. Yung tinatawag na best version of who you are if we serve the Lord. Kung kinakasinisip hindi ako karapat, all the more, you will be accountable to the Lord. Kaya mo ayusin yung buhay. Bakit? Naglilingkod kayo. All the more, you will be disciplined to do what is right, to do what is according to the will of the Lord. Because you're serving, mahiya ka sa balat mo. Una, mahiya ka kay Lord na magkalat sa mundo. Kasi bakit? Naglilingkod ka niya eh. Kaya nga po, I am encouraging you to serve the Lord in whatever area. Kung saan po kayo binigyan ng kagalingan ng Lord or yung strength ninyo, yung gifts ninyo, yung talents ninyo, doon po kayo maglingkod. Serve the Lord with confidence because Christ is in you. Sumasa inyo ang Panginoon, siya ang bibigay sa atin ng kakayahan. Pangalawa po, work hard for the encouragement and unity of Christ Church. Tayo po ay magsumikap, ibigay natin ang lahat-lahat para tiyakin na may encourage po natin ang bawat isa, ang mga anak ng Diyos, at mapanatili ang pagkakaisa. At alam ko po, yan po yung ating ginagawa. Paano po nag-work hard si Apostle Paul doon sa verses 29 no? Hanggang chapter 2 verse 3. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Verse 29, makinig po kayong mabuti. Ang sabi po ni Paul, to this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Nais ko pong guhitan po ninyo, markahan niyo yan sa inyong Bible. Ulitin ko po, sabi niya, to this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Alam po niyo, masyado pong minagnify ni Jesus dito, yung kakayahan ni Kristo na sumasa inyo na kumikilos. Ba't ko po kayo na-encourage na maglingkod? Sapagkat nga yung sinasabi dito ni Paul, na energy ni Christ powerfully works in me, sabi niya, yun rin po ang power na kumikilos sa inyo. Available sa atin.
Kaya dapat tayong maglingkod. At saan niya daw po ginagamit ito? Verse 2, verse 1, I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. My goal is that they may be encouraged. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love. Why? So that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of Christ, namely, of God, namely Christ, in whom, ang sabi pa niya, are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ganun po katindi, kasidhi yung pagnanais ni Apostle Paul. Una, maliwanag sa kanya, nagsisikap siya. Sabi niya nga, strenuously, sabi niya. Ganun po siya magsikap para sa pag-ibig ng bawat isa, no? Sa unity. Para po ma-encourage, mapalakas ang loob ng bawat isa. Talagang ibinibigay niya lang. Pero hindi niya nakakalimutan, sino daw kumikilos kay Paul? Si Kristo. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon ang kumikilos, gumagawa sa kanyang buhay. No wonder majority ng New Testament siya pong sumulat, ginamit ito. No wonder ginamit siya ng malakasan to plant many churches during his time. Tayo po nangangarap na kapag-plant ng maraming churches. Di ba Kuya Tony? Di ba Kuya Joe? Di ba Kuya Art? Di ba Kuya JP? Kuya Lax? Tayong lahat na the Lord will use this church. It will multiply this church to plant more churches for the sake of Christ, for His honor and glory. But let me remind each and every one of us, it will be done not by your will nor power. It's through the Spirit of the living God. It's through the power that is working in you because of Christ. Kaya doon po tayo magdidepende. Kaya huwag po lalaki yung mga ulo natin. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag lalaki ulo mo Panatilihin natin ang mababang loob. Kasi maliwanag po ang salita ng Diyos, ang sino man nagbababa ng kanyang sarili ay itataas niya. So wag na natin masyadong bigdilin yung ating mga sarili. Bibigdilin mo lang ang sarili mo kapag ka ikaw nagsisimulang tumingin sa iyong kapwa, hindi siya karapat-dapat. No, dapat ang focus mo pag kinukondem mong ibang tao, mag-focus ka sa sarili mo. Ikaw rin. Diba? Ikaw rin, hindi ka rin karapat-dapat. The power of God is working or worked in the life of the Apostle Paul. No wonder, grabe yung paggamit ng Diyos sa buhay niya. Are you dreaming that the Lord will use you mightily? Mga kapatid, let us work hard for the encouragement and unity of His church, of Christ Church. Definitely, the Lord will use us for His honor and for His glory. Ganun po, ginawa ni Apostle Paul. Kung kaya nga po, kung gusto po nating matupad ito, ang dami pong ipinag-utos ng Diyos kung anong dapat nating gagawin. That we should love one another. That we should encourage one another. That we should edify one another. That we should what? Forgive one another just like Christ forgave us. Ang dami pong one another na utos sa ating instructions. But the question is, are we following them? Sinusunod ba natin ang utos ng ating Panginoon? Mga kapatid, work hard for the encouragement and unity of Christ Church. Nawa, tayo po naintindihan natin kung gaano katinding epekto ng pagkakabaha-bahagi. Naranasan natin yan first hand. Pero hindi natin nahayaan ng mapait na karanasan na yan ang tutuldok sa gawain na pinasimulan ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa ating kapangyarihan, mga kapatid, let's work hard for the encouragement and unity of Christ Church because this is the will of our God. Thirdly and finally, live out your faith in Christ with stability and gratitude. Live out your faith in Christ with stability and gratitude.
Nawa nga po maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi niyo po nakita, maging ito pong lugar na ito, simula po sa araw na ito, pasalamat natin kay Lord. Lord, salamat. Oo, meron tayong mga nakikitang mga problema, di ba? Kakulangan, kahirapan. Pero hindi po ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Nakaupo tayo sa isang komportable upuan, no? Sa isang environment na komportable. Kaya nga nakakapagkuta ko komportable, di ba? Pero ang tanong, nagpapasalamat po ba kayo doon? Salamat sa atin na nagpapasalamat na patuloy. Let us cultivate the attitude of gratitude. It will not only help you to be joyful, but it will help you to have a positive outlook of life. Lalong mapapalakas ang inyong pananampalataya sa Panginoon kasi lagi ka nagpapasalamat. At pag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, nararamdaman natin, nararanasan natin yung kapayapaan, kagalakan, kabutihan ng ating Panginoon. Ano po sabi ni Apostle Paul sa verses 4 to 7? Ano po ang sabi ni Paul? I tell you this, so that no one may deceive you by his sounding arguments. Sinasabi daw ito ni Paul kasi meron talagang mga tao nais mangloko sa atin, katulad nila sa Colossae. Magagaling daw silang magsalita. Yan po ang description ni Apostle Paul. Sabi niya, I tell you this so that no one may deceive you. Huwag silang manin ng nino by fine sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit. And delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. Pahayag rin si Apostle Paul ng kasiyahan sa kanilang pagiging disiplina. And I hope we can emulate that. Verse 6, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Yan po yun. Alam po ninyo, ang ating pong team ng nakarang taon ay rooted and built up in Christ. And let me tell you this, we have experienced yung impact ng truth na yun. Why? Christ ministry through us is steadfastly continuing. Ang dahilan po bakit nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon, sama-sama tayo, because we are indeed rooted and built up in Christ. Walang malaking bagyo ang pwedeng magtumba sa church ng Panginoon. Sino ang church? Tayo. Pwede bang tapikin yung katabi? Tayo ang church. Tayo ang church. We are the church. Hindi yung visible structure na nakikita natin. This is where we belong. Tinawag tayo ng Panginoon dito. Kaya ang aking apela sa atin, sama-sama po tayo magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Sama-sama tayo magsisikap para panatilihin ang pagkakaisa, mapalakas natin ang loob ng bawat isa, at patuloy nating ipamumuhay ng ating pananampalataya kay Kristo ng may katatagan at nagpapatuloy. Nawa nga po gamitin tayo ng ating Panginoon sapagkat mabuti siya. At nawang lahat ng ito'y ating ipagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat tunay nga po, mabuti ang ating Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat. Sa akin po mga panalangin, nagpapasalamat po ang inyong likod. Inaalala ko po ang inyong mga mukha. At dinidisiplina ko na rin po ngayon na by name, I'm praying for each one of you. Kaya nagkakaproblema na po ako ngayon. Kasi paano pa pag sobra na kayong dami, paano ko maalala yung lahat ng pangalan ninyo? Kaya maging kanina yung ating mga bisita, tinanong ko sila by name, isa-isa. Pero of course, tanongin niyo ako ngayon, nakakalimutan ko na yung pangalan nila. Maliban yung may kapangalan ng mermaid, kapangalan ng sino man. But you know what? You're dear to your pastor because you are dear to Christ. Ang dahilan bakit minamahal ko kayo, sa totoo lang, hindi naman dahil sa kamahal-mahal kayo. Alam ko rin na minamahal niyo ako, hindi dahil kamahal-mahal si Pastor Joey. Minamahal natin yung bawat isa. Bakit? Kasi una tayong minahal ng Panginoon.
Dahil siya una nagmahal sa atin, naramdaman natin yun, naranasan natin yung binibigyan niya tayo ng kakayahan para mahalin ang bawat isa. And I sincerely tell you this, I love you, mga kapatid. Mahal na mahal kayo ng inyong pastor. At nais ko rin sabihin sa inyo na ganito kayo kamahal ni Kristo. Siya'y namatay sa inyo. Kaya huwag na natin tanungin, Lord, mahal mo ba ako? Siya'y nagsakripisyo para sa inyo. Mga kapatid, serve with confidence because Christ is in you. Work hard for the encouragement and unity of Christ Church. Live out your faith in Christ. With what? With stability and gratitude. Kaya nating maging matatag because we are rooted and built up in Christ. Nawa nga po sa mga pananalita na ito, sa mensahe na ito, lahat po tayo walang matitira na hindi maglilingkod kayo. Hindi niyo po kailangang maglingkod ng isang ministry na napakalaki. Ang una pong ministry ng inyong lingkod, una-una pong sinalihan ng inyong lingkod ay ang intercessory ministry. Praying ministry. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman napapansin yun, at saka konti lang. Nakatago, mahihayin nga yung lingkod eh. Kaya yun ang actually. Yung hindi nakikita, yung hindi ka magsasalita, na okay lang. Ang sasabihin mo lang habang nagpipray, di ba? Amen. Amen. Sagot yung aking problema sa hindi marunong magsalita, yung pagiging mahihayin ng problema. At susunod po na naging ministry ng yung lingkod, Sunday school ministry, hindi na naman ministry na nakikita, napapansin. At ang hirap. At ang una pa ho naging assignment ko noon, nung ako po ay Sunday school teacher, kagalinis ng CR. Bakit? Kasi maraming Sunday school kids. Pag yung CR ng church noon namin ay talagang laging madumi. Yun po unang ministry ng yung pero malayo na po ang pinagdalhan ng Panginoon sa ministry ng yung lingkod. At salamat po na ako po'y naniwala sa Kanya na dahil kumpleto na ako, kaya kong maging confident para maglingkod. Hindi dahil sa itsura o galing o talino, kundi dahil kay Kristo na sumasa akin. Mga kapatid, you are complete in Christ. You are complete in Christ. You are complete in Christ. Be confident of this truth. Kompleto na ako kay Kristo. Anong kulang sa akin? Oo, maraming problema. Hindi ako perpekto, pero kompleto ako kay Kristo. Kompleto ako kay Kristo. At yung katotohanan na yan, ipamumuhay ko para sa kanyang kapurihan at kalultian. Because you are complete in Christ, serve Jesus holy. Buong buo, walang reservation. I will serve the Lord with all my heart, with all my mind, soul, and strength. May issue kayo sa health? Use your strength for the Lord. Gusto nyo, pinapagaling tayo. Gusto natin, pinapalakas tayo ng Lord. Eh, saan ka ba napapagod? Saan ka ba napupuyat? Sa mga walang saysay na bagay, magtataka ka pa bakit masakitin ka. Pero kung uubusin mo ang lakas mo para kay Lord, anong gagawin niya? Papalitan niya yung kalakasan na yun. At sabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And in His presence, there are pleasures evermore. Kaya dapat daily, every day, we come into the presence of the Lord, worshiping Him through His Word, through our prayers. The joy of the Lord is our strength. And His right hand, there are pleasures evermore. You will experience that. Serve Jesus fully. Not only that, obey Him fully. Sundin natin siya, walang reservation kung anong inuutos niya. Maniwala po kayo sa inyong lingkod. Mararanasan nyo ang pagkilos ng Diyos kung paano nyo aayusin ang mga bagay-bagay, mga imposibleng bagay kung tayo po'y tunay na susunod sa Kanya buong buo. Wala pong kondisyon kundi susunod po tayong tuloy-tuloy. Panguli po, worship Him only. Worship happens not only here in this place while we are together. We worship the Lord even while we do the household chores. When we fix our bed, when we wake up, when you go to school, when you do your business, when you are in the office, wherever you are, we can worship the Lord. That's why the Word of God tells us, whether you eat
or drink, do it all for the Lord's glory or the glory of God. Because worshiping is what? Exalting God. Kaya nga po dito, tuwing linggo, as we come together, we exalt God. We exalt God, mga kapatid. Kaya nga po, we are challenging you as GCFers, because here at GCF Pampanga, we are in the ministry of making Him known. Who? Jesus. Making Him, to know Him deeply, to know Jesus deeply, and to make Him known widely. Shall we all stand up and let us pray? Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for your goodness, for your love, and for your grace. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan.